May napansin ka na ba sa mga taong may tunay na power? Hindi sila ang pinakamadaldal sa kwarto. Hindi sila yung laging may sagot. Hindi sila yung kailangang manalo sa bawat argumento. Sa katunayan, madalas sila pa ang pinakatahimik. Habang ang iba ay nagmamadaling magsalita, magpaliwanag, magpatunay na tama sila, may isang tao sa kwarto na tahimik lang. Nakikinig, nag-oobserba. Hindi siya nagmamadaling mag-react. Pero kahit wala siyang sinasabi, ramdam ng lahat ang presence niya. At dito nagsisimula ang isang tanong na bihirang pag-isipan ng karamihan. Bakit ang katahimikan ay nakakapagpabago ng atmosphere ng isang usapan? Bakit kapag may biglang tumahimik, nagiging uncomfortable ang mga tao? At bakit minsan, ang taong hindi nagsasalita ang siyang may pinakamalaking kontrol sa sitwasyon? Ayon sa pilosopong si Friedrich Nietzsche, may isang bagay tungkol sa human behavior na madalas nating hindi napapansin. Karamihan sa mga tao ay hindi nagsasalita dahil may mahalaga silang gustong sabihin. Nagsasalita sila dahil takot sila sa katahimikan. Dahil kapag may katahimikan, may puwang para sa pag-iisip, may puwang para sa pagdududa, at may puwang para sa mga bagay na mas gusto nating takasan. Kaya ang ginagawa ng karamihan, nagmamadali silang magsalita, nagpapaliwanag, nagde-defend, pinapatunayan na tama sila. Pero dito, nagsisimula ang isang tahimik na pagkawala ng power. Dahil minsan, ang pinakamabilis na paraan para mawala ang respeto ng ibang tao ay ang sobrang pagpapaliwanag ng sarili mo. Isipin mo sandali, kailan ka huling na-provoke ng isang tao? Baka may nagsabi ng hindi maganda tungkol sa'yo. Baka may nag-challenge sa opinyon mo. Baka may gustong makuha ang reaksyon mo. Ano ang unang instinct ng karamihan? Sumagot agad. Ipagtanggol ang sarili. Patunayan na mali sila. Pero sa sandaling nagmadali kang mag-react, pumasok ka na sa laro nila. At kapag nasa laro ka na nila, hindi na ikaw ang may kontrol. Ito ang isang bagay na malinaw na nakita ni Nietzsche. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nakikita sa kung gaano siya kabilis magsalita. Makikita ito sa kung gaano niya kayang manahimik. Dahil ang katahimikan ay may kakaibang epekto. Pinapaharap nito ang ibang tao sa sarili nilang salita, sa sarili nilang emosyon, sa sarili nilang insecurity. At doon, dahan-dahang nagbabago ang balance of power. Pero may isang bagay na mas mahalagang maintindihan. Hindi lahat ng katahimikan ay power. Minsan, ang katahimikan ay mukhang kahinaan. Kaya ang tunay na tanong ay ito. Paano mo gagamitin ang katahimikan para malinlang ang kahit sino nang hindi mo kailangang magsalita? May isang bagay na halos lahat ng tao ay ginagawa sa mga usapan, pero bihira nilang mapansin. Kapag may tensyon, kapag may disagreement, kapag pinagsabihan sila, bigla silang nagmamadaling magsalita, nagpapaliwanag, nagde-defend,
nagbibigay ng mahahabang dahilan kung bakit tama sila. Parang may kailangang patunayan. Pero kung pagmamasdan mo ito ng mabuti, may kakaibang pattern na makikita. Habang mas marami kang sinasabi, mas marami kang ibinibigay na impormasyon tungkol sa sarili mo. Kung ano ang kinakatakutan mo, kung ano ang pinoprotektahan mo, kung saan ka madaling matrigger. At para sa isang taong marunong mag-obserba ng behavior ng tao, ang mga impormasyong ito ay napakahalaga. Dahil habang nagsasalita ka, unti-unti ka nilang nababasa na parang bukas na libro. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong tunay na may kontrol sa sitwasyon, hindi nagmamadaling magsalita. Alam nila ang isang simpleng prinsipyo. Kapag mas marami kang sinasabi, mas marami kang ipinapakita sa sarili mo. At kapag mas marami kang ipinapakita sa sarili mo, mas nawawala ang kontrol mo sa usapan. Pero bakit na ba ganito ang instinct ng karamihan? Bakit kapag may pressure sa conversation, gusto nating sumagot agad? Ang sagot ay simple: discomfort. Ang katahimikan ay may kakaibang epekto sa social interaction. Kapag may biglang tumahimik, nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang tao. Parang may invisible na pressure na nagtutulak sa isang tao na magsalita. At dahil hindi sanay ang karamihan sa ganitong pakiramdam, ayaw nila sa katahimikan. Nabibigay sila agad ng paliwanag, nabibigay agad ng dagdag na detalye. Minsan, kahit hindi naman kailangan. Pero dito, nagsisimula ang isang insight na matagal nang napansin ng mga pilosopo. Ang mga taong hindi kayang manatili sa katahimikan ay kadalasang naghahanap ng validation. Validation na tama sila. Validation na naiintindihan sila. Validation na may kontrol sila sa sitwasyon. At ayon sa pilosopya ni Friedrich Nietzsche, ang ganitong ugali ay bahagi ng tinatawag niyang reactive mindset. Isang paraan ng pag-iisip kung saan ang kilos mo ay laging nakadepende sa ginagawa ng ibang tao. May nagsabi ng isang bagay, kailangan mong sumagot. May nag-challenge sa'yo, kailangan mong mag-react. Pero ang taong may tunay na inner strength ay hindi ganito. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya agad nagpapaliwanag. At sa katahimikan na yon, may nangyayaring kakaiba. Habang ikaw ay tahimik, ang ibang tao ang nagsisimulang magsalita ng mas marami. At dito nagsisimulang magbago ang kontrol sa usapan. Pero may isang mas malalim na dahilan kung bakit nangyayari ito. Isang psychological mechanism na halos lahat ng tao ay nararanasan, pero bihirang maintindihan. At kapag naintindihan mo ito, makikita mo kung bakit ang katahimikan ay maaaring maging pinakamalakas na galaw sa isang conversation. Kung may sense sa iyo ang content na ito, pindutin mo ang subscribe button at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa suporta mo. May isang psychological effect na halos lahat ng tao ay nararanasan, pero bihira nilang maintindihan. Kapag may katahimikan sa isang usapan, nagkakaroon ng pressure. Hindi physical pressure, kundi social pressure. Napansin mo na ba ito?
Kapag may nagsabi ng isang bagay, tapos biglang tumahimik ang kausap niya, nagiging uncomfortable ang pakiramdam. Parang may kulang, parang may dapat mangyari. Kaya madalas, ang unang reaksyon ng karamihan ay ito: magsalita ulit, magpaliwanag, magdagdag ng detalye na hindi naman kailangan. Pero bakit? Bakit napakahirap para sa karamihan ng tao na manatili sa katahimikan? Ang sagot ay nasa isang simpleng bagay sa human psychology. Ayaw ng utak ng tao sa uncertainty. Kapag may sinabi kang isang bagay at walang reaksyon ng kausap mo, nagsisimulang magtanong ang isip mo. Tama ba yung sinabi ko? May mali ba akong nasabi? Nagalit ba siya? Habang tumatagal ang katahimikan, lalo kang nagiging uneasy. At para mawala ang pakiramdam na yon, ikaw mismo ang nagsisimulang magsalita ulit. Mas marami, mas mahaba, mas emosyonal. Dito nagsisimulang magbago ang power dynamic ng usapan. Ang taong tahimik ang nagiging sentro ng gravity ng conversation. Hindi dahil may sinabi siya, kundi dahil wala siyang sinabi. May isang simpleng insight tungkol sa human behavior. Ang taong unang hindi komportable sa katahimikan, siya ang unang nawawalan ng kontrol. At ito ang dahilan kung bakit ang katahimikan ay napakalakas sa conversation. Kapag hindi nila alam kung paano ka magre-react, nawawala ang kanilang kontrol. Dahil hindi ka nila mabasa, hindi nila alam kung sang-ayon ka. Hindi nila alam kung galit ka. Hindi nila alam kung ano ang susunod mong galaw. At kapag hindi ka na predictable, nagiging mahirap kang manipulahin. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may tunay na confidence ay hindi nagmamadaling magsalita. Hindi sila nagmamadaling mag-react. Hindi sila nagmamadaling ipagtanggol ang sarili nila. Dahil alam nila ang isang simpleng katotohanan. Ang taong kumukontrol sa reaksyon niya, ang kumukontrol sa sitwasyon. Pero dito, nagiging mas interesado ang ideya. Para kay Friedrich Nietzsche, ang tunay na dahilan kung bakit napakalakas ng katahimikan ay hindi lang dahil sa psychology ng usapan. May mas malalim pa itong pinagmumulan. Isang ideya tungkol sa kung paano nagiging master ng sarili ang isang tao. At kapag naintindihan mo ang ideyang ito, maiintindihan mo kung bakit ang tunay na power ay hindi nagmumula sa pagsasalita. Ito ay nagmumula sa hindi agad pagre-react. May isang ideya si Nietzsche na madalas hindi napapansin ng karamihan. Para sa kanya, may dalawang uri ng tao sa mundo. Ang una, reactive. Ang pangalawa, self-mastered. Ang reactive na tao ay madaling matrigger ng ibang tao. Kapag pinagsabihan, sumasagot agad. Kapag may nag-provoke, nagagalit agad. Kapag may nag-challenge, kailangan niyang patunayan na tama siya. Parang may pindutan ng ibang tao, at kapag pinindot nila yon, gumagalaw ka agad. Ito ang tinatawag ni Nietzsche na reactive mind. Isang uri ng pag-iisip kung saan ang kilos mo ay kontrolado ng ginagawa ng ibang tao. Hindi mo napapansin, pero unti-unti kang nagiging prisoner ng reaksyon mo. At dito nagsisimulang maging madaling manipulahin ang karamihan ng tao. Hindi mo kailangan maging sobrang matalino para manipulahin sila.
Kailangan mo lang malaman kung paano sila i-provoke, kung paano sila galitin, kung paano sila pasagutin. Pero ang taong may tunay na inner strength ay ibang klase. Hindi siya madaling ma-provoke. Hindi siya madaling mag-react. Kapag may nagsabi ng isang bagay na nakakainis, hindi agad siya gumagalaw. May sandaling katahimikan, isang maikling paghinto. At sa paghinto na iyon, may nangyayaring napakahalaga. May choice. Choice kung paano siya magre-react. Choice kung papasok ba siya sa emosyon ng ibang tao. Choice kung sasagot ba siya o mananatiling tahimik. Ito ang tinatawag na self-mastery. Ang kakayahang kontrolin ng sarili mong emosyon kahit may pressure mula sa labas. At may isang mirror sentence na malagang tandaan. Ang taong madaling mapikon, madaling kontrolin. Ang taong kailangang laging ipagtanggol ang sarili niya, madaling paikutin. Pero ang taong hindi agad nagre-react, nagiging unpredictable. At kapag hindi ka na predictable, nawawala ang power ng mga taong gustong manipulahin ka. Ito ang dahilan kung bakit ang katahimikan ay hindi lang simpleng tactic sa conversation. Ito ay signal ng inner control. Ipinapakita nito na hindi ka madaling ma-trigger. Hindi ka madaling dalhin ng emosyon ng ibang tao. Pero may isang mahalagang bagay na dapat maintindihan. Ang katahimikan ay hindi lang basta hindi pagsasalita. May tamang paraan para gamitin ito. Dahil kung gagamitin mo ito ng mali, maaaring isipin ng ibang tao na wala kang kumpiyansa. Kaya ang tunay na tanong ay ito. Paano mo gagamitin ang katahimikan para makontrol ang sitwasyon nang hindi ka nagmumukhang mahina? At dito papasok ang ilang simpleng paraan kung paano ginagamit ng mga taong may mataas na social intelligence ang katahimikan para ma-outsmart ang kahit sino. Ngayon, malinaw na kung bakit malakas ang katahimikan. Hindi ito simpleng kawalan ng salita. Ito ay psychological pressure. Pero ang tunay na tanong ay ito. Paano mo ito gagamitin sa totoong buhay? Dahil ang katahimikan ay parang isang tour. Kapag ginamit mo ng tama, nagiging power. Kapag ginamit mo ng mali, nagmumukha itong kahinaan. Ito ang unang halimbawa. Kapag may nag-provoke sa'yo, may mga tao na gustong makakuha ng reaksyon mula sa'yo. Gusto nilang mainis ka, magalit ka, sumagot ka, dahil kapag nag-react ka, pumasok ka na sa emosyon na gusto nilang mangyari. Pero kapag hindi ka agad sumagot, nagbabago ang dynamics. Tumingin ka lang, tahimik, kalmado. Hayaan mong lumipas ang ilang segundo. Minsan, sapat na yon para mawala ang momentum ng kanilang provocation. Dahil may isang simpleng truth sa human behavior. Ang emosyon ay nangangailangan ng reaksyon para lumakas. Kapag walang reaksyon, unti-unti itong nawawala. Ikalawang sitwasyon. Kapag may argumento. Karamihan sa tao ay nagmamadaling ipagtanggol ang sarili nila. Nagbibigay ng mahahabang explanation. Pero minsan,
Ang mas magandang gawin ay hindi pagsagot agad. Makinig, manatiling kalmado. Hayaan mong magsalita ang kabilang tao. Kapag mas marami siyang sinasabi, mas marami siyang ipinapakita tungkol sa sarili niya. Ang kanyang frustration, ang kanyang insecurity, ang kanyang tunay na intensyon. Ikatlong sitwasyon, sa negotiation o decision making. May isang teknik na matagal nang ginagamit sa negotiation psychology. Pagkatapos mong sabihin ang punto mo, tumahimik ka. Huwag agad magdagdag ng paliwanag. Huwag agad baguhin ang sinabi mo. Tahimik lang. Dahil ang katahimikan ay naglalagay ng pressure sa kabilang tao na magsalita. At minsan, sila pa mismo ang magbibigay ng mas maraming impormasyon kaysa sa inaasahan mo. May isang mirror sentence ulit na dapat tandaan dito. Kapag tumigil kang mag-react, tumitigil ang kakayahan ng ibang tao na manipulahin ka. At dito natin makikita ang tunay na halaga ng katahimikan. Hindi ito tungkol sa pagiging misteryoso. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng dominance. Ito ay tungkol sa pagiging hindi madaling kontrolin. Dahil sa mundo ng social dynamics, ang taong may kontrol sa sarili niyang reaksyon, ang siyang may kontrol sa sitwasyon. Pero may isang mas malalim pang insight si Nietzsche tungkol dito. Isang ideya na hindi na tungkol sa pagkontrol ng ibang tao, kundi tungkol sa pagiging master ng sarili mong isip. At doon natin makikita kung bakit ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay isang anyo ng tunay na lakas. Sa mundo ngayon, maraming tao ang naniniwala na ang power ay nasa boses, sa lakas ng argumento, sa dami ng salitang kayang sabihin. Pero kung pagmamasdan mo ang mga taong may tunay na confidence, may mapapansin kang kakaiba. Hindi sila nagmamadaling magsalita. Hindi sila nagmamadaling mag-react. Hindi nila kailangang ipaglaban ang sarili nila sa bawat sitwasyon. Dahil alam nila ang isang simpleng katotohanan. Ang taong may kontrol sa sarili niya, hindi kailangang kontrolin ang ibang tao. Ito ang isang insight na matagal nang nakita ni Friedrich Nietzsche. Para sa kanya, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung gaano kalakas ang iyong boses. Makikita ito sa kung gaano katatag ang iyong loob. Kung gaano mo kayang manatiling kalmado kahit may tensyon. Kung gaano mo kayang hindi mag-react kahit may provocation. Dahil sa maraming sitwasyon sa buhay, ang mga taong pinakamalakas magsalita ay hindi sila ang may tunay na power. Kadalasan, sila ang may pinakamaraming gustong patunayan. May isang mirror sentence ulit na maaaring hindi komportable pakinggan. Ang taong kailangang laging ipagtanggol ang sarili niya ay kadalasang walang kumpiyansa sa sarili niya. Samantalang, ang taong may tunay na inner strength hindi nagmamadali. Hindi siya madaling mapikon. Hindi siya madaling galawin. May katahimikan sa kanyang presence. At sa katahimikan na yon, may isang uri ng confidence na hindi kailangang ipaliwanag. Ito ang dahilan kung bakit minsan ang pinakamatalinong galaw sa isang usapan ay hindi magsalita. Hindi dahil wala kang sagot, kundi dahil pinipili mong hindi mag-react. Dahil alam mong
hindi lahat ng provocation ay karapat-dapat sagutin. At hindi lahat ng argumento ay karapat-dapat patulan. Kaya sa susunod na may magsabi ng isang bagay na gustong makuha ang reaksyon mo, subukan mong tumigil sandali. Huminga, manahimik, at obserbahan kung ano ang mangyayari. Baka doon mo mapansin ang isang bagay na matagal nang sinabi ng mga pilosopo, na minsan, ang tunay na power ay hindi naririnig sa ingay. Ito ay nararamdaman sa katahimikan. At kung umabot ka hanggang sa bahaging ito ng video, malamang may isang bahagi ng isip mo na nagsisimula na makita ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Na hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin. Na hindi lahat ng provocation ay kailangang patulan. Na minsan, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung gaano kakalakas magsalita. Makikita ito sa kung gaano mo nakokontrol ang sarili mong reaksyon. Dahil ang taong madaling mapikon, madaling kontrolin. Pero ang taong marunong manahimik, mahirap galawin. Kaya ngayon, gusto kitang tanungin, handa ka ba na may mga taong magsasabing wala kang pakialam kahit pinili mo lang maging kalmado? Handa ka ba na may mga taong iisipin na mahina ka dahil hindi ka sumasabay sa emosyon nila? Handa ka ba na hayaan ng ibang tao na magsalita ng magsalita habang ikaw ay nananatiling kalmado at hindi madaling matrigger? Handa ka ba bayaran ang presyo ng hindi agad pagre-react dahil sa mundong puno ng ingay? Ang taong marunong manahimik ang kadalasang may tunay na kontrol. Kung nakarelate ka sa mensahe ng video na ito, kung may bahagi dito na nagbigay sa iyo ng bagong pananaw, mag-usap tayo sa comments at i-type mo ito. Hindi ako madaling makontrol. Tingnan natin kung ilan dito ang nagsisimula nang maintindihan ng kapangyarihan ng katahimikan. At bago ka umalis, panoorin mo rin ang susunod na video. Dahil may isang psychological principle na pag-uusapan natin doon na maaaring magbago kung paano ka tinitingnan ng ibang tao kahit wala kang sabihin kahit isang salita. Magkita tayo doon.